Magsitayo po ang lahat. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't paglingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinakurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan upang sumamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw niya yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ang tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpita, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat na roroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Poong hukom ay darating,
taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Naririto'ng malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahanga-hanga mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at ng mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.
At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla sa inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po. Araw ng linggo, araw ng Panginoon. Kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Naalala ko nung nag-aaral pa ho ako sa seminaryo at minsan pag may nakaalam na ako ay seminarista, sasabihin nila, ay, persevere, persevere. At nung una, hindi ko maintindihan ano yung salitang persevere. Inisip ko yun, nakakain ba yun? Pero kinalauna, no, habang tumatagal ako sa seminaryo, paulit-ulit ko siya naririnig. Yung salitang persevere, persevere. Saka ko naintindihan ano palang ibig sabihin nun. Hindi lang siya salita, kundi ito yung salitang dapat ginagawa. Kasi ang sabi ay, to persevere means to go on despite of the hardships. To go on despite of the hardships. Lalo na sa panahon ngayon, I think it is good to be reminded of the word perseverance. To go on in spite of the hardships. Kasi ang buhay naman natin, hindi naman araw-araw maginhawa eh. Minsan may kanya-kanya tayo mga pagsubok. May kanya-kanya tayo mga hinaharap na problema at suliranin. Pero ang salitang perseverance ay magandang paalala sa atin, lalo na sa panahon ngayon na mas mabilis para sa atin ang sumuko at umayaw. Karamihan sa atin, kapag nahihirapan, ang gusto ay sumuko na lang. Umayaw, tumakbo. Sana hindi lang yung pagtakbo ay para sa kalusugan. Lalo na ho ngayon, no, marami hong naiinganyo sa running, no. Sana we run for fitness, not run away from problems. Sana ang pagtakbo ay hindi patakbo palayo sa problema. Because problems are not meant to be run away from, but they are meant to be faced head-on. Kasi kung tatakbo ka lang, hahabulin ka lang din yan. Problems cannot be solved if we run away from them. Problems can only be fixed if we face them. At minsan ang pagharap sa mga problema natin sa buhay,
mga pagsubok natin sa buhay ay hindi madali. Minsan, may kasamang hirap. Minsan, may kasamang sakripisyo. Kaya yung salitang perseverance ay magandang paalala. Lalo na sa mga panahon that we want to give up already. Yung mga panahon na gusto mo nang sumuko, panahon na gusto mo nang umayaw, magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo, ang salita ni Jesus, sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sa salitang English, at yung translation sa English ng Ebanghelyo natin, by your perseverance, you will gain eternal life. Sa pagtitiis, sa pagpapatuloy. Kadalasan kasi ang tingin natin sa salitang pagtitiis, negatibo. Parang sa sinasabi, kailangan ko ba magtiis? Hanggang kailan ako magtitiis? Pero magandang paalala sa atin ng Panginoon na ang taong marunong magtiis sa kabila ng hirap ay nagpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Kasi kung susuko ka, sa tingin mo, may mararating ka. Kung susuko ka, sa tingin mo, lalago ka ba sa mga challenges sa buhay mo? The challenges na meron tayo, ito yung huhubog sa pagkatao natin. Dito tayo lalago sa mga challenges na na-experience natin. Kung gusto mong magpalaki ng katawan, kailangan makaranas ng challenge yung muscle mo pag nagbubuhat ka para lumaki siya at lumakas. Ganon din sa buhay natin. We have to experience challenges for us to become stronger and to grow as a person. Kaya magandang paalala din, ang larawan ng Poong Nazareno para sa atin. Lalo na kung gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw, at nabibigatan ka na. Ang Poong Nazareno ang pwede nating tignan ng may pag-asa. Dahil sa pagtangan niya ng krus, hindi siya sumuko sa kabila ng hirap. Binitbit niya ang krus, pinasan niya ang krus, at nagpatuloy siya sa paglalakbay. At maganda makita ang bodily gesture ng Poong Nazareno. Hindi siya si Jesus na natumba. Kasi kung siya ay natumba o nadapa sa pagbibitbit ng krus, nakasuba-subo yan. Pero hindi siya nakasubsob. Nakatingala sa langit para siyang tumatayo. At magandang paalala sa atin ng Diyos ngayon, may mga pagkakataon na madadapa tayo. May pagkakataon na susubsob tayo sa bigat ng problema natin. Pero ang paalala ni Jesus, tumayo tayo ulit. Tumayo, yakapin ang krus, magpatuloy sa paglalakbay. Dahil si Jesus, nakasama natin sa paglalakbay natin sa buhay, sinasabi din niya sa atin, tatayo ako kasama mo. Oo, madadapa ka. Oo, mabibigatan ka. Pero sinasabi din ni Jesus, tatayo din ako kasama mo. Kaya magandang larawan ng Poong Nazareno. Siya na Diyos na nakikiisa sa ating mga paghihirap. Siya na Diyos na naiintindihan ang ating mga hinaing at sakit. He is a God who understands your pain. He is a God who understands your suffering. And He is a God who also invites you to stand up and walk again. Dahil ang Poong Nazareno, kitang-kita sa kanyang galaw ng katawan,
siya ay nakatingala, bitbit ang kanyang krus. Hindi lang siya nakadapa na nakabaksak ang isang tuhod, pero siya ay patayo para maglakad ulit. Kaya maganda, no, na minsan kung ano yung mabigat sa atin, the heaviness that we feel by our burdens, our problems, we entrust it to the Lord. We surrender it to the Lord. At sabihin din natin sa Kanya, Panginoon, ito ang aking krus. Bigyan mo ko ng lakas ng loob na magpatuloy sa paglalakbay. Alam ko, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Samahan mo ako sa pagbitbit ng krus ko na ito. Samahan mo ako at tulungan mo akong tumayo ulit sa mga panahon na ako'y nadadapa sa bigat ng krus na aking dinadala. Tulungan mo ako, samahan mo ako, gabayan mo ako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imparata para sa katapatan, katarungan, katotohanan, at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos.
O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo po. Linahatid sa dambanang banal. Lakip nito'y bahagi ng aming nakayanan. Hindi lang dahil sa gawa naming kulang, kundi sa pag-ibig mong kami pinupunan. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay, pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang noong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawan at dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawan, dugo ni
Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Panginoon Diyos nating lahat. Panawagan para sa ordinasyon. Si Seminarian Ernest Gio V. Velasco at Seminarian Joshua Francis L. Garcia ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono. Sila ay oordinahan sa darating na December 6, 2025, Sabado, sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Ramon Jade Licuanan. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila, Seminarian Ernest Gio at Seminarian Joshua Francis. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Ang oras ng ating parish office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa,
ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan or exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan namin banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalo madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mo mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating patuloy na ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon aming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Bago ho ang pagabasbas kanina ay binanggit ho sa atin ang panawagan sa ordinasyon ng pagkadiakono at nasa kaliwa ko ho ang isa sa mga salarin, hindi naman ho salarin, isa sa mga humihingi ng inyong panalangin, si Brother Joshua na nakasama natin ho dito ay oordinahan bilang diakono kasama ni Brother Gio na ating kasama din sa simbahang ito. Sila ay ordinahan sa December 6 kasama at ganoon din sama natin sila sa ating mga panalangin. Ibulong natin sila sa Poong Nazareno na sila ay maging mabuting lingkod ng Panginoon, lalo na sa pagtanggap nila ng banal na orden sa pagkapari. At ganoon din, pagdasal din natin si Reverend Marion na naghahanda sa kanyang ordinasyon sa darating na 29 ng buwan na ito. Siya naman ay oordinahan bilang pari. Kaya baka meron din sa inyo na curious sa buhay pagpapari o baka tinatawag ka na lang Poong Nazareno sa ganitong uri ng pamumuhay at paglilingkod sa simbahan. Huwag ka matakot na sundin ang tawag niya. Siya ang bahala sa iyo. Pag tinawag ka ng Panginoon, ang Panginoon ang bahala sa iyo, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya. Kaya huwag ka matakot pumasok sa seminaryo. Huwag ka matakot na sundin ang tawag ng Panginoon sa iyo na maging pari. Baka naririnig mo ko ngayon, narito ka, at nagdadalawang isip ka. Baka humihingi ka ng sign na yan sa Panginoon na pumasok sa seminaryo. Baka ito na yung sign na yun. Ayaw mo lang mapansin. The Lord is calling you. The Lord is calling you to follow Him sa buhay ng pagpapari. Siya ang bahala sa iyo. Huwag ka matakot sumunod sa Kanya. Siya ang mangangalaga sa iyo. Baka meron dyan sa inyo. Lalo na sa panahon ngayon, bukas na ho ang applications sa seminaryo, lalo na sa ating Archdiocesan Seminary, sa San Carlos Seminary. Bukas na po ang kanilang admission para sa susunod na
school year. Baka ito na yung sign na yon. Sign para mag-apply sa seminaryo. Sign na malaman at matuklasan na tinatawag ka ng Panginoon sa buhay pagpapari. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.